Tuhan kasi kaya niyong paglaruan. Diba? Yak. O mga kababayan, iwanan na natin yan. Pag-usapan naman natin ngayon, itong pagngaw-ngaw nitong si Badoy. Sabi niya kasi, mga ka-JP, bangag daw itong si Abalos, kaptulad daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngingiwi-ngiwi. 'Di ba? Yan ang kanyang pahayag, mga kababayan, ay biglang nagbacklash sa kanila. Yung sinasabi niya. Eto, pakinggan nyo. Yung sinasabi dito ni Doktora pa naman. Doktora Badoy. Kung ano yung kanyang sinabi rito. At talagang nakakainit po ng ulo. Saan ka na? Ay, okay. Nandito. Naririnig nyo ba yung nagkakantahan? Umahabol pa? Diba? May umahabol pa nagkakantahan. Okay lang yan. Patapos na rin naman tayo. Uy, Badoy. Hindi naman tayo nalolokohan dito, no? Talagang nakita natin nung nagpa-press conference si Abalos, ngiwi din siya ng ngiwi na bilang isang doktor, no, is also a sign of cocaine use. So are we being led by cocaine addicts? Ulitin. Tayo nalolokohan dito, no? Talagang nakita natin nung nagpa-press conference si Abalos, ngiwi din siya ng ngiwi na bilang isang doktor, no, is also a sign of cocaine use. Doktor, di ba si Lorraine Badoy, mga kababayan? So as a doctor daw, yung pagngiwi, sign na daw yon ng pagiging cocaine addict. Sigurado ka dyan, ha? Yung pagngiwi is a sign of cocaine addict. Okay, mamaya ka lang talaga. Are we being led by cocaine addicts? That is a question that Filipinos you guys ought to answer that. And naririnig din natin, mga high government officials na nakapalibot sa president ay mga cocaine users. So, ano ang mangyayari sa Pilipinas? Ano ang mangyayari sa atin? Parang hindi naman yun yung narinig ko eh. Ang narinig ko, sabi ni PRRD, marami daw mayor doon sa Davao. Di ba sabi niya? Maraming mayor dyan. Hindi lang naman na hindi lang naman isa, maraming mayor dyan sa Davao ang nagko-cocaine. Diba? Kaya nga sabi natin, isa ba dyan si Baste? Diba yun ang sabi natin? Mga kababayan, hindi si Pangulo. Ngayon, eto yung nagbabackfire. Tingnan mo, tatanga-tangang doktor itong si Badoy. Sabihin ba naman niya, mga kababayan, na ang ngiwi daw ay nagpapatunay na cocaine addict? So, ibig sabihin ba, ngayon, etong si Duterte ay addict? Ito hindi edit to, mga kababayan, ha. Hindi kagaya nung pinapakita nila na talagang nakaganon si PBBM. Addict yun na edit talaga. Ito, mga kababayan, ngiwing-ngiwi, oh. Sabi ni Teresita Tan, hindi ata siya Doctor of Medicine, PhD ata siya. Kahit na hindi siya Doctor of Medicine, pero mga kababayan, yung kanyang tawag dito reasoning is very ampaw. Diba? Eto. Diba? Bakit hindi niya masabi na cocaine user din si Duterte? Ang liwanag, itong ngiwing-ngiwi, tingnan mo yung mata. Ako singkit din yung isang mata ko. Pero hindi naman ganito. Parang Mama Alpin, Sir Alpin ba? Alpin Aguilion, good evening Sir GP watching from Pasay, Solid BBM. Thank you so much po. Sir Romeo Barcibal, shoutout. Ma'am Alin Arsenas, anong klaseng doktor yan? Judgmental, Dr. Pulpul din to si Bado. Ewan ko dyan, mga kababayan. Sabi ko nga mga vlog natin dito, na finger licking good din kaya ito ni Duterte. Diba? Grabe magtanggol mga kababayan. Ngayon, Badoy, sa akin mo sabihin, ang taong nakangiwi ay addict sa cocaine.
So addict to. Eto, addict to. Ako naniniwala ko addict to sa marijuana. Addict to sa fentanyl. 'Di ba? Inamin naman niya yan mga kababayan eh. For me to stay awake, ay nagtitake ako ng marijuana. Night person to eh, kagaya ko. 'Di ba nung ako ay nasa call center, talagang night person mga kababayan. Oh. Ngiwi. So ito ang addict. Ulitin natin yung sinabi ni Badoy. Badoy, go ahead. Sabihin mo ulit yung sinabi mo. Oh. Para dito na kita ilalagay. Oh. Tuloy. Tayo nalolokohan dito, no? Talagang nakita natin nung nagpe-press conference si Abalos, ngiwi din siya ng ngiwi na bilang isang doktor. No, is also a sign of cocaine use. So are we being led by cocaine addicts? That is a question that Filipinos ought you. Ay, tama 'yon. Tama 'yon. Tama 'yung tanong mo. Are we being led? Past tense, 'di ba? We are being led by addict. Sabi niya, are we being led? 'Di ba? By cocaine addict. O, ayan. We are being led by hindi lang cocaine addict, 'di ba? Hindi lang ito addict mga kababayan sa marijuana, sa fentanyl addict pa ito sa babae. Kita mo paano kaya dumila yan si Digong? Ganun ba dumila yan si Digong? Tama, Ma'am Carolina de la Cruz. Si Bato yan nagsabi, di nilaglag niya si Digong, addict din. 'Di ba? Sabi ni John Sanchez, nakakatakot magpa-check up sa doktor na yan. Titingnan ka lang, no, hindi ka check upin mga kababayan. Pag nakita ka na ganyan, addict ka na kaagad. So si Digong addict talaga to. Kasi nakita mong iwi. Yes, Mama Charit Garmad. Sa lahat na lang ng mangingiwi addict na OMG, dokling ka na rin ba kung ngiwi ni Maudigs ngiwing atake ba? Hindi, magkakaiba ata tingin niya sa mga ngiwi. Diba? Mga kababayan, papalusot niyan sigurado. Yung kay Maudigs, sasabihin niya kay dating Pangulong Duterte, stroke yun. Hindi, sabi niya na nga kanina, are we being led by cocaine, by addicts? Ayan, addict. We are being led by addictus benedictus talaga. Hindi nga yan nagpa-drug test kahit isang beses, di ba? Hindi yan nagpa-drug test kahit isang beses. Ang sabi ni Harry Roque, ang presidente ay halal ng bayan. Kung siya ay magpapadrug test, bahala siya sa buhay niya. Pero hindi para utusan siya. 'Di ba? Oh. Sabi ni John, di ba pwede nakakain lang ng tira ng daga kaya nangiwi saglit? Hindi ko alam kung anong klaseng doktor ba itong si Badoy. Kasi nasa title niya doktora siya. Pero mga kababayan, when she assess someone, titingnan lang niya. Ano yan, wala kang katibayan, sasabihin mo kaagad na ito ay addict? Di ba dapat bilang isang doktor, may scientific basis ka? So is it already a scientific basis pag nakita mong ngiwi yung tao? Pag sinabi mong scientific basis yan, putya mga kababayan, ayaw ko na sa mga doktor. Oh no! Diba? Ay hindi, wag naman lahat. Ayaw ko nang maging magpaka-doktor. Hindi mo naman pala kailangan mag-aaral ng doktor eh. Pag nakita mo yung taong iwi, addict na. Sabi ni Alpin Aguilion, kitang-kita nga ang ebidensya ni Dutay nakangiwi. Ako naman, hindi ko naman sinasabi mga kababayan na ito ay dahil sa pagkaka-addict. Pero ang binabanggit kasi ni Badoy,
Pag nakangiwi daw, adik na. Kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, kagaya din daw ni Abalos, ayun daw ay sign ng pagiging cocaine addict. So, addict ang nakangiwi. Ito, pinakita natin si Digong. Diba? Pero totoo talaga, ayaw ko na maging doktor. Bakit kanyo mga kababayan? Pucha, pwede ka palang mag-assess ng isang tao pag nakita mo addict na. Hindi mo na kailangan mag-aral, sayang yung pera. 'Di ba? Ma'am Florida Greenfield, thank you so much for sharing your blessing. Terry Tuerka, tsaka parang tululaway si Badoy pag nagsasalita. Baka naman nilawayan din ni Diggs. 'Di ba? Hindi kasi at taing-tay ito kay Digong mga kababayan at napakasinungaling, grabe ang pagtatanggol. Pero niya sabi niya, wala daw silang tawag dito, wala daw pong masasarap na pagkain. 'Di ba? Na sobra-sobra silang kinakain, wala daw party-party doon sa Malacanang. Puta, pinakita natin nagpa-party-party sila. Tapos sinasayaw pa siya ni Digong mga kababayan. Parang pagkatapos ton nagpa-finger licking good ka ata. Sabi ni Josephine Estrella, Doktor si Badoy kapag malaki ang bayad, kaya ganyan siya umusga. Kina PBBM, nakalimutan ni Badoy si Digong ngiwi din. Yun lang. Diba? So dun natin madidibang talaga yung mga tao na to, talagang paninira lang. Kasi pag when you assess someone, dapat it's general. Hindi pwedeng isang tao lang. At kung inassess mo yung isang tao, dapat meron niyang medical document mga kababayan. Para masabi mo na addict talaga, 'di ba? At may resulta doon, no, addictus benedictus talaga ito ay positive sa gamot. Pero yung ikaw tumingin ka lang, ano ka? May scanner ba yung mata mo? Sabi ni John Sanchez, tantrum girl din daw yan si Doktora. Hindi lang tantrum girl, mga kababayan. Talagang itong mga ito, mga loser talaga. Dahil dakilang loser, promise. Oh no! Alam nyo ba nung meron silang gathering dito ng parang maisog-maisog din? Nag-ano kami ni JDB. Pumasok kami ngayon doon sa kanilang gathering, mga kababayan. Ano yon? Closed door. Yung kanilang gathering, yung kanilang mga ginagawang meeting para siraan ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi daw po sumusunod ang ating Pangulo doon sa kanyang pangako. Yung pangako na ipapagpatuloy daw etong mga kabaliwan ni Duterte. 'Di ba? Mga kababayan, ipagpapatuloy ba ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang dami niya na nakikitang mali. Ipagpapatuloy yung ginawa ni Duterte, mamiminger din siya? Ipamimigay din niya ang West Philippine Sea? Mga kababayan, ano pang mga gagawin? Kasi dapat ipagpatuloy daw magpapakatuta sa China? Anong gusto nyo mangyari? Kasi unang-una nagalit sila nung yung mga matataas na opisyal or position sa gobyerno, yun talaga yung gusto nilang makuha. Hindi ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. Natanggal pa si Vic Rodriguez. Mga kababayan, natanggal pa si Trexie Cruz Angeles. Tapos natanggal pa yung mga kaalyado nila sa loob, yung mga jahas-jahas daw nila. Kaya ngayon, hindi nyo na maririnig yung sinasabi ni Maharlika, wala na siyang puting ahas sa Malacanang. Palagay ko na ba, natanggal na lahat. Kasama na yung asawa ni Roque sa pag-ibig. Shoutout po Mama Rowena Ponce at kay Criselda Apare. Sabi ni Teresita Tan, depende sa doktor, baka ang doktor ang addict, kaya nag-hallucinate. Baka naman hinahalucinate niya itong si Digong. Baka kasi, alam mo, sabi ko nga nung una, ito sigurado may pagnanasa to kay Digong. Baka gusto maging first lady. Ayun, tama. Gemma Cabanyeles. Baka gusto rin nila na ipagpatuloy ni PBBM yung Pogo. Diba? Grabe, iyak talaga ng iyak si Badoy noon, mga kababayan. Parang batang naglulupasay. Sabi ni Charm Saure, may scanner ilong niya, laki ng butas.
sa lahat naman kasi ng sinasabi nila, ito ang mahirap eh, no? Alam mo, hindi ko kayang kainin talaga yung ganyang sistema na nadedebunk ka ng pangkaraniwang tao. You are a doctor and I am just a vlogger. Diba? Pero kaya kitang i-debunk sa mga pinagsasabi mo. Therefore, wala ka talagang kwenta. Pero mo yung level mo, doktor, tapos ako vlogger lang, nadedebunk kita. Diba? Sabi ni John Sanchez, malamang crush ni Doktora si... Hindi, crush niya si Duterte. Gusto niya maging first lady. Diba? Totoo yan. Mga kababayan, yan ang hinala ko. Dahil talagang grabe po ang dikit niya siguro. Dinidikit niya na buong katawan niya kay Duterte. Diba alam niya naman, sa bagay, baka si Digong hindi rin niya taste si Badoy. Mga kababayan, kasi mabaho na sila parehas. Amoy inuud na ng lupa, di ba? Oh. Ito naman si Badoy. Oh, sige na. Pangulo. Ano na? Sabi ni Rowena Ponce, bagam tatirain tayo sir. Ayaw ko, no? Bakit ko titirain yan? Tanda-tanda na yan eh. May lupa na yan si Badoy. Baka mamaya, mabaho pa yan sa tayo ng kalabaw eh. O baka mamaya mas mabaho pa yan doon sa Burak o kaya naman mas mabaho pa yan doon sa Puso Negro. Hindi pag nakita nyo talaga yan si Badoy, butas-butas yung mukha, lalong-lalo na yung lumuha siya. Ay nako. Kung maliwanag lang yung camera ko noon, mga kababayan, tawa talaga ako ng tawa. Promise, nung umiiyak siya, 'di ba, puro make-up. Tapos pinagpapawisan na, nanggigigil eh. Tapos nakita ko yung luha niya, nandito na. Eh di parang parang alam niyo yun, naagnas yung mukha. Hindi, totoo. Parang naagnas yung mukha. Naglabasan yung mga butas-butas na mukha ni Badoy. Sabi ni Ma'am Teresita Tan, GP, sakitan ng tiyan ko sa katatawa sa'yo. Oh no! Hindi totoo naman eh. Diba? Sa kadadaldal nila, sa kangangawha nila, sila rin naman nagpapahamak sa kanila. Ako, kung maganda lang ang camera ng cellphone ko nung time na yon, makikita nyo talaga yung bukbok na mukha ni Badoy, promise. Sabi ni Ma'am Teresita Tan, kadiri. Bambarian kasi namumula ang mata. Iyapan tayon sunat ibanyas tana ang duden. Kaya tanta na bangsit. Ang dud. No siyak kay kung tarak itarangtay tano. Maawan ni Sudan. Apay iyapan nyo pa itibanyas nga iyapan nyo ditarang tay tano kung taran tayon hanya makahawi din. Diba? Ay nako mga kababayan, sa totoo lang nakakabitin tong natin, ako konti lang tayo. Anyway mga ka-GP, maraming salamat po sa lahat nairaos natin tong gabi na to. Actually dapat hindi na talaga ako magla-live, magpapahinga na ako, sabi ko i-ready ko na lang sana bukas, pero hindi ko kayo matiis eh. 'Di ba? Makita ko man lang kayo bago bumaha. Baka mamaya bumahanan naman, ilang araw ko na naman kayong hindi makita. Paano kasi dito, ang dami pang mga basura sa kalye, mga ka-GP. So hindi pa nahahakot lahat 'yan. Kaya pag umulan, nako, barado yung mga estero natin. Dapat doon ilagay si Badoy. Kasing amoy niya eh. Sabi ni Ma'am Leia Rosete, grabe kayo kay Badoy. Okay lang yan, sila naman nagsimula, di ba?
Sabi ni John John, hindi ka namin iiwan kahit kakonti lang. Yan ang kinabibilib ko sa inyo mga kababayan. Pero alam ko naman kasi na yung oras natin ngayon ay hindi na yan oras na mga kasama natin. Kasi nakikita ko dun sa audience natin, ang oras talaga na nanonood sila, alam nila yung schedule natin between 5 o'clock hanggang 8 o'clock. So pag sumobra na dun, nandun yan sila sa ibang channel. Diba? So ano, ako po ay pansamantala na magpapaalam mga kababayan at syempre magre-ready tayo. Medyo maambon-ambon na naman. Baka konting ambon pa lang, promise. Konting ulan pa lang. May mga balita na naman dito. Nagwawala na naman yung mga tao kasi 'di ba nung nakaraan issue sa kanila yung hindi raw sila nabigyan ng ayuda kasi nga hindi sila nagsilikas. Katulad namin, hindi kami nagsilikas pero hindi naman kami ngumangawa. Diba? May inaasahan naman ako, meron naman tayong YouTube kahit papano. So hindi ako umaasa sa ayuda. Yung iba kasi dyan, mga kababayan, nag-iiyakan. Sabi nila, ulan na, pumunta na tayo kaagad, mag-evacuate na tayo. Medyo baha na. So punta na tayo sa covered court para mabigyan tayo ng ayuda. Sabi ni Lola Chichay ng Japan, arigato ading, you make my day again. Wow! Thank you so much po Ma'am Lola Chichay ha. At nag-i-enjoy po kayo dito sa channel natin. Alam nyo, mas ano pa ako pag ano talaga walang iniisip. Medyo nakaka-apekto rin kasi sa utak. Kaya panalangin nyo po lumaki ng gusto yung channel natin. Pag 100,000 plus din yung subscriber. At pag tayo po lumaki na yung channel nito, nako, lilipat po talaga ako ng bahay. Sa ngayon kasi, medyo nagbabawi pa lang. By next month pa ako makakasahod ng matino. Pero maghahanap na siguro ako ng kahit papano ay maayos-ayos na bahay para naman kahit papano hindi tayo nag-aalala sa ulan. Kasi pag umuulan, kahit natutulog ka, kailangan mong gumising ka agad dahil alam mo nandyan nakasunod yung baha. Okay? So Ma'am Teresita Tan, John John Sanchez, Lola Sichay, Ma'am Criselda Pare, Priscilla Moralde, Allen Arsenes, Carolina de la Cruz, shoutout sa inyo. Ma'am Florida Greenfield, ang iba kasi asa na lang ng ayuda, di ba kahit walang bagyo, kaya nga po ginagawa na nilang hanap buhay. At yung iba pa dyan matindi, mga kababayan, kukuha ng ayuda kasi yung iba dyan nakatanggap ng 5K, di ba? Binigay nila Speaker Martin Romualdez, ang matindi pa dyan, imbis na ibili ng pagkain, pinambibili ng ganon. Di ba? Opo, bahain talaga Teresita. Pero dati hindi naman bahain dito, Ma'am Teresita Tan. Although mababa ito, pag dire-diretso ang ulan from umaga hanggang gabi, saka pa lang magkakabaha. Pero ngayon, nako, konting ulan, 'di ba? 1 oras, 2 oras pa lang baha na. Paano yung inayos nilang drainage, imbis na maayos, naglagay sila ng mga drainage. Yung mga semento na hinalo nila, napupunta rin dun sa mga butas, nagbabara din. At alam nyo, kaya talaga nagbabaha ngayon, ang tunay na may kasalanan, yan si Digong. Bakit? Sa kanila nagsimula yung reclamation area, mga kababayan. Akala natin gumanda ang Maynila dahil sa Manila Bay. Dahil dyan sa Dolomite Beach. Pero ang katotohanan ay tinatago lang pala nila ang bulok na sistema dyan sa Reclamation Bay na dyan sa Maynila na ibinigay nila ng mga permit. Kaya ngayon, lahat ng tubig, mga kababayan, na papunta sa Ilog Pasig, nahaharangan po dyan sa reclamation area dyan sa may Pasay, sa may Maynila. Ang dami dyan, di ba mga nakatambak na mga buhangin para doon sa permit, doon sa mga building na gagawin dyan. Di ba? Malapit dyan sa MOA. Sila ang may kasalanan talaga noon. Kaya ngayon sinisisi nila doon sa 5,500 flood control. John Santos, kasalanan ni Badoy ang baha dyan, promise. Nagbuk-buk-buk-buk kasi yung mukha, di ba? Alpin Aguilian, good night. GP, God bless. At ayan. Ay, tama. Panahon daw ni Digong. Okay, salamat po muli sa inyong lahat. Sir Edwardson Ponzalan, maraming salamat po. Salamat sa mga nag-enjoy at nakitawa ngayong gabi.
At sana po ay mapanaginipan nyo si Harry Roque. Harry Roque pa isa nga. Harry Roque pa isa. Isa lang. Teka lang ha, mga kababayan, alising ko lang ito si Digong. Ang mga bakla gusto ng ibon, ibong lumilipad, ang saya po nila. Wag ka nang malungkot. Ayan mga kababayan, maraming salamat. Sana po ay hindi na kayo malungkot. Bye-bye. I love you.